Ang ninuno. Mataas na uri ng salamangka ang kayang gamitin ng mga wikan. Kakayanin kaya itong pantayan ni Leo, Lucio, at ang hari ng mga duwende. JD nga pala mga kabayan, shoutout kay Darius Mabitad. Ang sabi niya, idol pa shoutout naman sa lahat ng taga Cebu City sa grupo ng mga tricycle drivers. Lagi kaming nakikinig sa'yo. Request din idol, pakita uli yung habak de bala at gabay na medalyon, ano ang pinagkaiba. Unahin natin yung gabay medalyon. Yung gabay medalyon Darius, more on gabay sa pang-araw-araw na buhay. May mga pagkakataon na hindi natin alam yung gagawin natin sa buhay, di ba? Doon makakatulong yung gabay. Gabay sa negosyo, pag-ibig, career, kalusugan, at iba pang bagay. Tapos, yung habak de bala naman, Darius, mataas na uri ng tangan to eh. Panglaban kontra kulam, barang, lason, usog, tigalpo, palipad hangin, aswang, elemento at masamang espiritu. Rebuelta din sa mga taong may gustong gumawa ng masama sa'yo. So yun Darius, yung pinagkaiba ng dalawa. Soon bibisita uli ako dyan sa Cebu. Pantay na lang mag-a-announce ako. Sana makita ko kayo. Maraming salamat Darius at sa mga tricycle drivers. Simulan na natin ang kwento. Dali-daling binuksan ng binata ang pintuan dahil alam niyang hindi pupunta ng 10 oras ng gabi ang mga tao sa kanya kung hindi importante. Tumambad sa binata ang matandang babaeng may kalong na bata. Tinatayang nasa 7 taong gulang ito at walang malay. Magandang gabi, Leo. Salamat sa Diyos at pinagbuksan mo kami ng apo ko. Wika ng matandang babae. Naitago na lang natin sa pangalang Aling Helen. Wala pong anuman. Tumuloy po kayo. Maaari ko po bang malaman kung anong nangyari? Tanong ni Leo. Sinalaysay ni Aling Helen ang kalagayan ng bata. Ayon sa kanya, pinatingin na ang bata sa espesyalista. Ngunit walang nakitang sakit ang mga ito. Ilang beses na ding binigyan ng gamot pero walang pagbabago ang kondisyon ng bata. Matapos magpaliwanag, sinabihan ng binata ang ginang na ihiga sandali ang paslit sa mahabang upuan. Kumuha ito ng tubig at inilagay sa palanggana. Ngunit nang pabalik na ito sa pasyente, biglang nagpakita si Udyong. Isang nilalang. Isang nilalang ang nasa loob ng katawan ng bata, Leo. Kailangan mo itong matanggal bago tuluyang masakop ang kaluluwa ng bata. Wika ni Udyong. Tumango ang binata at sa pamamagitan ng isipan, kinausap siya ng kambal na engkanto, si Lucio. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang magagawa natin ng magkasama. Tama ang sinabi ng kaibigan mong duwende, pero hindi pangkaraniwang nilalang ang nasa katawan ng bata. Isa itong uri ng demonyo. Wika ni Lucio. Teka, sabihin mo sa akin, paanong nakapasok ang isang demonyo sa katawan ng walang muwang na paslit? Tanong ni Leo. Walang ibang paraan, Leo. Makakapasok lang ang demonyo sa katawan ng isang inosenteng nilalang kung may makikialam. At sa palagay ko, alam mo na ang tinutukoy ko. Pag-uusap ng dalawa. Biglang pumasok sa isipan ni Leo ang sinabi ni Darius. Alam ng binatang ito ang may kagagawan ng pagpapasanib ng demonyo sa bata. Pinunta nito ang pasyente at sinabihan ang ginang na magpahinga. Binuhat nito ang bata at dinala sa labas ng tahanan. Inilapag ito sa lupa.
Sinimulan ang ritual ng pagpapalabas sa demonyo. Binalot ni Udyong ng makapal na usok ang paligid upang magsilbing pananggalang sa kung anumang puwersang makikisali sa kanila. Malaya ka nang makakakilos, Lucio. O Leo, hindi ko alam kung sinong kausap ko eh. Tatalawa-talawa kasi kayo dyan eh. Pero gawin mo nang dapat mong gawin. Bilisan mo! Wika ni Udyong. Nag-usal ng dasalang binata sa kanyang palad. Inilapat ito sa dibdib ng paslit. Biglang nagbago ang kapaligiran. Nagmistula itong impyerno. Ilang sandali pa. Hinugot ni Leo ang nilalang sa loob ng katawan ng bata. Walang yaka. Bitawan mo ko! Wika ng demonyo, habang pilit itong kumakawala sa pagkakasakal ng binata. Pasensya na, pero hindi ko hahayaang makaligtas ka pa. Tugon ni Leo. Akbang tatapusin niya na ito, muling nagsalita ang demonyo. Tatapusin. Maging patas ka naman. Yung isa sa mga kasama ko, ginawa niyong tao. Pero ako, papatayin mo. Nasaan ang hustisya doon? Napangiti si Leo sa sinabi nito. Oo nga pala, no? Salamat sa pagpapaalala. Pero hindi rin naman kasi magtatagal yung buhay ng isang yun eh. Masyadong malupit ang mundong ito para sa demonyong naging tao. Tugon ni Leo. Sigurado ka ba? Alam mo ba kung bakit ako nandito? At kung paano ako nakapasok sa katawan ng isang inosenteng bata? Simple lang naman ang sagot. Humiling ang demonyong iyon na sunduin siya. At ako ang pinadala para gawin yon. At syempre, sa pamamagitan ng lingkod ng aming Panginoon. Siguro naman, pamilyar ka sa taong tinatawag nilang Darius. Muling wika ng demonyo. Nang mga panong iyon, hindi pa alam ni Leo ang tinutukoy nitong Darius. Walang iba kung hindi ang ama ni Rafael. Teka, sinong Darius yung sinasabi mo? Nagkaharap na kayo. At ikaw mismo ang humamon sa kanya. Tapos hindi mo siya kilala. Tugon ng demonyo. Ay, oo. Oo, alam ko na. Siya yung tatay ni Rafael, di ba? Huwag ka mag-alala. Hindi magtatagal, magkikita din kayo sa impyerno. Kaso, mauuna ka lang sa kanya bumalik doon. Pag-uusap ng dalawa. Biglang pinilipit ng binata ang liig ng demonyo. Dahilan para tuluyan itong maging abo. Ilang sandali lang matapos niyang patayin ang nilalang. Muling nagbalik sa dati ang kapaligiran at nagkamalay ang paslit. Masaya si Leo. Isa na namang buhay ang matagumpay niyang nailigtas. Lucio, alam kong nakikinig ka. Mukhang bumabalik ang alaala ng demonyong tinanggalan mo ng kapangyarihan ah. Wika ni Udyong. Sa pagkakataong iyon, si Lucio ang sumagot sa katauhan ni Leo. Mukha nga, Udyong, pero wag kang mag-alala.
Wala din naman siyang kapangyarihan, pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Tugon ni Lucio. Matapos ang kaganapang iyon, ilang araw ang lumipas na wala namang nangyaring kaguluhan. Taliwas ito sa inaasahan ni Leo dahil ang alam niya, hindi titigil si Darius hanggat hindi ito nakakagante sa pagkamatay ng anak. Hanggang isang hapon, laking gulat ni Leo dahil dumating si Manggari. Hindi inaasahan ng binata ang pagbisita ng ama. Alam niyang maaaring manganib ang buhay nito sa oras na malaman ni Darius ang kaugnayan nila. Tay, bakit po kayo pumunta dito? Pasensya na po, pero delikado po para sa inyo magpakita sa lugar na to. Wika ni Leo. Hindi ito nauunawaan ng ama. Ay, nako. Bakit? Ano bang gulo yung pinasok mo? Ikaw talagang bata ka. Mapapahamak ka sa ginagawa mo eh. Tugon ni Manggari. Wala nang ibang naisip si Leo kung hindi sabihin sa ama ang nangyayari. Isang mambabarang ang pumatay kay Lolo. Nakilala ko po kung sino eh. Nung napatay ko po yung anak niya. Wika ni Leo. Naalala ni Manggari ang pangyayaring iyon. Alin yung nambasto sa burol ng lolo mo? Hindi ba sinabi ko sa'yo, palampasin mo na lang? Tugon ni Manggari. Sinunod kita, tay eh. Kaso sila po yung unang sumugod. Dumepensa lang po ako. Tugon ni Leo. Nararapat lang sa kanila ang nangyari. Kabayaran yon sa pangbabastos nila sa burol ng lolo mo. Pero bakit naman takot na takot kang malaman ng kalaban na tatay mo ko? Tanong ni Manggari. Dahil malakas na mambabarang ang tatay ni Rafael. Darius ang pangalan niya, tay. At sa oras na malaman niya ang koneksyon natin, siguradong pati kayo mapapahamak. Tugon ng binata. Hindi nakapagsalita si Manggari. Sa halip ay napainom na lang ito ng tubig. Minabuti na lang din ni Leo na doon muna pansamantalang patirahin ng kanyang ama habang hindi pa natatapos ang kaguluhan. Sa pananatili nito sa tahanan, nakita ng matanda ang napakalaking pagbabago sa buhay ng anak. Ni sa hinagap, hindi niya inaasahang yayakapin ni Leo ang panggagamot. Tignan mo ang sarili mo ngayon. Yung dating hari ng sablay, nagiging sanhi ng kapahamakan ng iba. Isa ng kilalang manggagamot. Nakakatulong pa sa kapwa. Wika ni Manggari, habang tinutulungang magligpit ng gamit ang anak. Masarap sa pakiramdam ang makatulong, tay. Malaking responsibilidad ang pagiging isang manggagamot. Pero kakaibang saya ang dulot kapag nakakatulong ka sa kapwa. Tugon ng binata. Masaya ang ama sa landas na tinatahak nito. Ngunit hindi maaalis ang pangamba na anumang oras ay maaaring mapahamak ang binata. Habang nag-uusap ang mag-ama, biglang nagpakita si Udyong sa balikat ni Leo. Hindi ito kadalasang nagpapakita kung may ibang tao. Kaya naman naisip ni Leo, mahalaga ang sadya ng gabay. Tay, siya nga po pala si Udyong. Pulang duwende, kaibigan ko po.
Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang maliit na nilalang. Ngunit hindi ito nagpahalatang natatakot. Magandang gabi sa'yo. Maiwan ko muna kayong dalawa. Inaantok na ako eh. Pasensya na, tumatanda na eh. Wika ni Manggari. Tumayo ito at dali-daling naglakad papasok sa kwarto. Kumusta, Odyong? Bakit ka biglang lumabas? Hindi normal to ah. Anong problema? Tanong ni Leo. Maganda ka, Leo. May mga pasyenteng paparating. 2 lalaki. Parehong biktima ng isang mambabarang. Tugon ni Odyong. Ilang minuto nga ang nakalipas ay may kumatok sa pintuan. Pinagbuksan ito ni Manggari at nakita ang 3 katao. Kung titignan ng pangkaraniwang mata, wala kang makikitang problema. Ngunit sa mata ni Leo at Odyong, kitang-kita kung papaanong unti-unting nabubulok ang laman ng 2 dumating na bisita. Magandang gabi po. Tuloy po kayo at maupo. Sandali lang ha. Kukuha ko ng mainit na salabat. Wika ng binata. Naupo ang 3 at inantay na bumalik ito. Samantalang habang nasa kusina, kinausap ng gabay ang binata. Leo! O Lucio! Kasi 2 tao eh. Sino bang kausap ko? Ay, hindi pangkaraniwang barang ang ginamit sa 2 lalaki. Hindi nakikita ng iyong ama ang totoong kalagayan nila. Kaya akala niya normal lang. Wika ni Odyong. Oo, alam ko yun, Odyong. At alam kong si Darius ang may gawa nito. Habang tumatagal, lalo kong pinahihirapan ng taong yun ah. Wika ni Leo. Tama ka. Pero wala na tayong magagawa. Kailangan natin siyang harapin at talunin sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, siguradong may magaganap pa na mas malala kaysa sa 2 to. Pag-uusap ng 2. Bumalik ang binata sa mga bisita. Bit-bit ang 3 tasa ng salabat. Kinausap niya ang mga ito. Nakumpirma ang sinabi ni Odyong. Ayon sa mga kalalakian, sinubukan nilang magpagamot sa taong nagngangalang Darius. Ngunit itinuro sila sa binata. Sinabi naman ni Leo ang totoong kalagayan ng 2. Magiging tapat po ako sa inyo. Hindi basta-bastang sumpa ang nilagay sa katawan nyo. Maaari po kayo mamatay kung hindi natin maaagapan. Wika ni Leo. Nagbigay ito ng ilang alituntunin sa mga gagawin. Sumunod naman ang 2 kalalakian. Mabuti na lang, may naiwang mga libro si Lolo Sebastian. Nagamit ito ni Leo. Inabot ng ilang oras ang panggagamot bago niya tuluyang matanggal ang sumpa. Nakuha ng binata ang ginamit na insekto sa katawan ng mga pasyente at inilagay ito sa isang garapon. Hindi makapaniwala ang mga ito nang makita ang mga kulisap na unti-unting umuubos sa kanilang laman. Laking pasasalamat ng mga ito dahil nagawa silang tulungan ng binata. Matapos ang gamutan, may inabot na sulat ang isa sa mga pasyente. Ayon sa mga ito, pinapaabot ni Mang Darius. Dali-dali itong binuksan ng binata
Nanggigil nang mabasa ang laman ng sulat. Tama nga ang hinala ko. Hindi siya titigil hanggat hindi ka niya napapatay. Kaya ang payo ko sa'yo, Leo, tapusin na natin ang labang to. Wika ni Udyong. Yun din naman yung gusto kong mangyari. Pero nahihirapan akong hanapin siya. Masyadong madulas yung mambabarang na yun eh. Tugon ni Leo. Dahil inabot ng umaga ang panggagamot ng binata, pinili nitong magpahinga sandali. Ngunit hindi pa man nagtatagal, bigla siyang ginising ni Manggari. Anak, gising dyan. Pasensya na pero may mga dumating na tao eh. Nagpupumilit silang pumasok sa bakuran. Wala naman ako magawa para pigilan sila. Ang sabi sa akin, kailangan ka daw nilang makausap. Wika ni Manggari. Sige po tay, wala pong problema. Ako na pong bahala. Dumito na lang po kayo sa loob ng bahay. Tugon ng binata. Kagad siyang lumabas ng tahanan. Biglang tumahimik ang nagkakagulong tao nang makita ang binata. Magandang tanghali po. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Tanong ni Leo. Wala ni isa sa mga ito ang nagsalita. Sa halip nakatitig lang sila kay Leo na parang nadidismaya. Mukhang walang sasagot sa mga yan, Leo ah. Magpakita ka kaya ng konting pangil. Mungkahi ni Udyong. Huminga ng malalim ang binata at muling nagtanong. Ano ba? Wala bang sasagot? Anong may tutulong ko sa inyo? Nagulat ang mga ito sa sinabi ng binata. Nagturuan kung sino ang magsasalita. Hanggang sa isang lalaki ang naglakad. Ang pangalan ko ay Ruelio. Naparito kami ng mga kabaryo ko dahil kailangan namin ng tulong. May nilalang na sumalakay sa amin tuwing gabi. May nilalang na sumasalakay sa amin tuwing gabi. Nauubos yung mga hayop namin. Nakakatakot eh. Baka pag wala na silang makain, kami na yung isunod eh. Wika ng lalaki. Nagpakilala ito bilang Rogelio. Bakit sa akin kayo lumapit? Ano sa tingin niyo yung magagawa ko? Isang hamak na albularyo lang ako. Hindi ako mandirigma. Tugon ni Leo. May mga naririnig kaming usap-usapan eh. Kaya mo daw magpalayas ng demonyo sa katawan ng tao. Tapos, napatay mo daw yung isang malakas na mambabarang. Kaya naisip naming matutulungan mo kami. Pero, mukhang mali yata yung usap-usapan. Muling wika ni Leo. Dahil kung titignan ang pisikal na anyo nito, mapagkakamalan mo siyang lampa. Kung ganon, mukhang tama nga yung sinabi mo. Sige na, umalis na kayo. Ikaw na mismo ang nagsabi, hindi kita matutulungan. Kaya wag na kayo magsayang ng oras. Sige na. Wika ng binata. Nagsialisan ang mga tao, maliban sa isang paslit. Manong, naniniwala po ako sa inyo. Alam ko pong kaya niyong talunin yung kumakain ng mga alaga namin. Pakiusap po, tulungan niyo po kami oh. Wika ng bata. Napaupo si Leo. Ipinatong ang palad sa ulo ng paslit. Sabay bulong. Huwag kang mag-alala. Mamayang gabi darating ako sa baryo nyo. Huwag kang maingay sa iba ha.
Sekreto lang natin yun, ha? Wika ni Leo. Napangiti ang paslit at dali-daling bumalik sa mga kasamahan. Alam kong hindi mo sila tatanggihan, Leo. Kilala kita. Kaya makipon ka ng lakas. Dahil may hinala ko. Aswang ang makakalaban natin ngayong gabi. Wika ni Udyong. Muling pumasok ang binata sa silid at sinubukang makatulog. Kaso nga lang habang nakaiga, bigla naman siyang kinausap ng kakambal. Hanga ako sa pinakita mo kanina, Leo. Sa kabila ng pangmamaliit sa iyo ng mga taong yun, handa ka pa ring tumulong. Wika ni Lucio. Eto kasi yung sumpa ko kay Lolo Sebastian eh. Palagi kong pipiliin yung tama. At gagawin ko kung ano yung makakabuti para sa lahat. At sa tingin ko, tama lang na tulungan ko sila. Wika ni Leo. Pero kung sakali man, ito ang unang beses mong makikipaglaban sa mga aswang. Sigurado ka bang kaya mo silang talunin? Tanong ni Lucio. Sinong may sabing mag-isa akong haharap sa mga yon? Baka nakakalimutan mo. Nasa loob ka ng katawang ko. Wala ka magagawa, no? Dalawa tayo. Tugon ni Leo. Siyempre, alam ko naman yun. Sinusubukan ko lang kung gumagana pa ng maayos yang kukote mo. Sige na, magpahinga ka muna at mahaba-habang gabi ang haharapin natin. Pag-uusap ng dalawa. Pagsapit ng 6:00, ginising ni Manggari ang binata. Humihigop lang ito ng kape at naglagay ng ilang perasong nilagang saging sa bulsa. Alis na po muna kami, tay, ha? Huwag po kayong lalabas sa bahay dahil napapalibutan ng proteksyon ang lugar na to. Sa oras po na lumabas kayo, maaari ka mapahamak. Ayokong magluksa sa'yo ng maaga. Hindi ngayon. Huwag muna. Wika ng binata. Habang nasa daan, pinag-aralan ng binata ang lokasyon ng baryo. Minsan na din siyang napunta sa lugar kasama si Lolo Sebastian. Kaya kahit papano alam niya ang pasikot-sikot sa lugar. Iilan lang din ang bahay at karamihan sa mga ito ay nasa gawing dulo na. Ang mga kubo, gawa sa kawayan at nipa. May ilang malalaking kubo na tahanan ng mga baboy o hindi kaya mga alagang baka. Ito ang balak puntahan ng binata. Medyo maaga pa nang dumating sila sa lugar. Nakikita ni Leo ang ilang taga-baryo na nakaupo sa iisang mesa. May mga itak, sibat, at kung ano pang mga sandata ang nakahanda sa isang sulok. Nagbabantay ang mga ito kung sakaling may sumalakay. Leo, kung ayaw mong magpakita sa mga tao, mas makakabuti kung aantayin natin silang umalis bago tayo pumasok. Wika ni Udyong. Tama ka, Udyong. Mabuti pa antayin. Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil nakarinig ito ng atungal ng baboy sa mga kulungan. Mabilis ding nagsipagtayuan ang mga tao upang pumunta sa lugar. Kinuha ng binata ang pagkakataon upang pumuslit papunta sa babuyan. At para hindi makita, tinahak nito ang daan sa likod ng baryo
na mas malayo na kung ikukumpara sa orihinal na daan. Medyo natagalan ng binata at pagdating nito, pinaliligiran na ng mga kalalakihan ang isang patay na baboy. Wakwak ang sikmura at tila kinuha ang lamang loob. Nadinig din ng binata na buntis ito. Ang mga biik lang ang kinain ng nilalang na sumalakay. Habang nagkakagulo ang mga tao, nakarinig ang binata ng sigaw mula sa kabilang dako. Ilang segundo lang malalakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa paligid, dahilan para magtakbuhan ang mga tao papunta roon. Mabilis na sumunod ang binata. Hindi naman ito kalayuan mula sa kulungan ng mga baboy. At saktong pagdating ni Leo, isa sa mga kalalakihan ang tumalsik sa malayo, papunta sa isang kubo. Sa kalagitnaan ng maraming tao, nakita niya ang isang itim na nilalang. May mukha ng baboy at katawan ng tao. Mahaba ang pangil nito at ang mga kuko. Akmang sasalakay na sana ang nilalang sa mga taga-baryo nang biglang bumulusok papunta sa harapan nito ang binata. Nagulat ang mga tao nang makita si Leo sa lugar dahil hindi nila akalain na tutugon ito sa paghingi ng tulong. Mga kasama, magsipag-atras kayo. Ako nang bahala sa isang to. Wika ng binata. Umangil ang aswang. Mabilis na tumakbo papunta sa direksyon ng binata. Sinalubong niya naman ito ng kamao. Sa lakas ng pagkakasuntok ni Leo, agarang napahinto ang nilalang. Bumagsak sa lupa. Marahan itong tumayo at muling sinugod ang binata. Sa pagkakataong iyon, nagawang hawakan ni Leo ang kanyang buhok. Hinila ito ng binata at hinampas sa malaking putol na puno. Halos madurog ang punong iyon sa lakas ng pagkakahambalos ni Leo. Bagyang bumagal ang kilos ng nilalang, palatandaan na nanghihina na ito. Aswang, tumayo ka na maayos. May itatanong ako sa'yo. Wika ni Leo. Ngunit tumawa lang ang nilalang. Idinura ang dugong na ipon sa kanyang bunganga. Hindi mo ba alam kung sino ang binabangga mo? Oy, manggagamot. Marami na akong napatay na kagaya mo. At hindi na ituloy ng aswang ang sasabihin dahil bigla siyang sinikmuraan ni Leo. Ang kulit mo. Wala akong pakialam kung ilang kagaya kong napatay mo. Dahil halata naman na hindi ako kabilang sa kanila. Kaya sabihin mo kung sino ka at kung sino ang nag-utos sa'yo na gawin ang bagay na to. Nakikita ko sa iyong mata ang matandang albularyo. Alam mo, napakasarap sa pakiramdam na marinig ang sigaw niya habang dinudukot ko ang puso. Nanlaki ang mga mata ni Leo dahil napagtanto nito na ang aswang na yun ang siyang pumatay kay Lolo Sebastian. Ikaw pala ang pumatay sa lolo ko. Ngayon mas nagkaroon ako ng dahilan para durugin kita ng pinong-pino. Hindi mo na kailangan pang sabihin kung sinong nag-utos sa'yo dahil alam ko na. Wika ni Leo. Sabay sakal sa aswang. Pero imbis na magmakaawa ito, tanging malakas na tawa lang ang sinagot sa binata hanggang sa tuluyan itong patayin ni Leo.
malinaw ang intensyon ni Darius, Leo. Talagang gusto kanyang pahirapan. Dahil dyan, mas lalo tayong matatagalan sa paghahanap sa kanya. Wika ni Udyong. Alam ko yan, Udyong. Pero sisiguraduhin ko din na sa oras na magkaharap kami, ibibigay ko sa kanya ang parusang nararapat. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ang laban, nagsipaglapitan ang mga tao sa pamumuno ni Mang Rogelio. Maraming salamat sa tulong mo, ha. Sa kabila ng panghuhusga namin sa'yo, dumating ka pa din. Wika ni Mang Rogelio. Wala pong anuman. At saka, wala po akong pakialam ko nung tingin ng tao. Kailangan po ninyo ng tulong kaya dumating po ako. Tugon ni Leo. Nanatili ito sandali upang makipag-usap sa mga tao. Matapos ay nagpaalam na din ng binata. Pinabaunan nito ng mga prutas at gulay bilang pasasalamat. Iba talaga ang pakiramdam ng nakakatulong. Masaya ako, no? Nagkaroon ako ng pagkakataon para gawin yun. Pinahanga mo ko, Leo. Sa kabila ng panghusga nila sa'yo, talagang tumulong ka pa din. Wika ni Udyong. Hayaan mo silang husgahan ka, Udyong. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo kung anong totoo at handa kang tumulong sa kahit anumang problema. Tugon ni Leo. Pagkarating nila sa tahanan, masayang sumalubong si Manggari. Maraming salamat sa Diyos at nakabalik ka ng ligtas, anak. Nga pala may nag-aantay sa'yo. Kaya ang sabi, kakilala mo siya at matalik na kaibigan. Wika ng matanda. Laking pagtataka ni Leo dahil wala naman itong matalik na kaibigan sa lugar. Dito na nagsimulang maghinala ang binata. Ngunit ganun pa man, hindi nito pinahalata sa ama ang problema. Dahan-dahang pumasok si Leo. Hindi nga ito nagkamali. Nakita nitong nakaupo si Mang Darius sa sala. Oh, kaibigan. Mabuti naman at dumating ka na. Ang balita ko, may tinutugis ka daw na aswang. Sinabi sa akin ng iyong ama ang lahat. Biglang nanlamig ang binata dahil nalaman nito na ama ni Leo si Manggari. Pasimpleng hinawakan ni Leo ang ama sa balikat. Pinakiusapang igawa sila ng kape. Pag-alis ng matanda, kagad kinumpronta ni Leo si Mang Darius. Anong ginagawa mo dito? Ang lakas naman ng loob mong sugurin ako sa sarili kong teritoryo. Tanong ni Leo. Kumalma ka. Hindi ako naparito para makipag-away. Gusto lang kitang balaan sa mga susunod na mangyayari. Nababalita ang pagkalat ng nakakahawang karamdaman sa kabilang bayan. At sa palagay ko, hindi ito natural na pangyayari. Kaya kung ako sa'yo, titigdan ko to. Tugon ni Darius. Matapos ay nagpaalam na ito. Hindi naman makakilos si Leo dahil alam niyang ang sinasabing karamdaman kagagawan ni Darius. Ilang sandali pa bumalik na si Manggari dala ang kape. Oh, teka, nasa na yung kaibigan mo, anak? Bakit naman umalis ka agad? Tanong ni Manggari. Tay, hindi ko po kaibigan yung taong yun. Siya po si Darius. Sinaktan ka ba niya? Ano pong nararamdaman niyo? Nanlaki ang mata ng matanda
nang marinig ang sinabi ng anak. Anong sabi mo? Siya si Darius. Naku anak, patawarin mo ko. May mga impormasyon akong nasabi sa kanya. Lalo na yung tungkol doon sa asyenda. Nagulat si Leo sa sinabi ng ama. Bahagya itong nataranta. Dahilan para kusang lumantad si Lucio at kausapin ang kakambal sa pamamagitan ng isipan. Huminahon ka, Leo, at huwag mong alalahanin ang mga tao doon sa asyenda. Dahil sisiguraduhin ko sa iyo, walang mangyayari sa kanila. Kung gugustuhin ni Darius, pinatay na sana niya ang tatay mo. Pero isipin mo kung bakit hindi niya ginawa. Wika ni Lucio. Naging malaking palaisipan kay Leo ang sinabi ng kambal. Dahil pagkakataon na iyon para kay Darius, patayin si Manggari bilang pagigante. Unti-unting napagtatahi ng binata ang mga pangyayari. Simula ng pagpapasapi ng demonyo hanggang sa pag-atake ng aswang. At ngayon, ang kumalat na karamdaman sa kabilang bayan. Iba ang kutob ko sa mga nangyayari. Lalo ko naguguluhan sa totoong intensyon ni Darius eh. Wika ni Leo. Iisa lang ang paraan para malaman, Leo. Pumunta tayo sa kabilang bayan. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan ay maagang nagbiyahe si Leo at medyo malayo ang lugar, kaya tanghali na nang makarating. Sa terminal pa lang, napansin ng binatang halos walang tao sa paligid. At nang tumayo ito sa upuan, napansin niyang siya lang ang naiwang pasahero. Nagtanong ang binata, ngunit walang makuhang sagot sa mga tao. Bakit parang natatakot ang mga tao, Leo? Anong nangyayari? Tanong ni Udyong. Hindi ko rin alam, Udyong eh. Pero mukha ngang wala tayong makukuhang sagot sa mga to. Nagugutom na ako ah. Maghanap muna tayo na makakain. Pag-uusap ng dalawa. Napunta si Leo sa isang kainang walang tao. Matapos bumili ng makakain, naghanap ito ng mauupuan. Napansin ng binata ang isang matandang babae. Naupo ang binata sa mesang malapit dito at nagsimulang kumain. Malapit nang matapos sa pagkain ng binata, nang biglang magsalita ang matanda. Hindi magtatagal. Mauubos na din ng mga tao dito. Kaya nagsasayang ka lang ng oras sa pagpunta. Huli ka na. Wala na kayong magagawa ng kaibigan mong 20. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Nilingon ng matanda. Naglakad ito palabas ng kainan. Akmang hahabulin pa sana ng binata nang bigla siyang harangin ng may-ari ng kainan. Teka lang, iho. Hindi ka pa nagbabayad. At saka, wag mo nang pag-aksayahan ng oras yung matandang baliw na yon. Wika nito. Dali-dali namang humingi ng paumanhin ng binata. Binayaran ang kinain. Napag-isip-isip nito na maaaring makakuha ng impormasyon sa may-ari ng kainan. Kaya naman nanatili siya sa lugar. Manong, bago lang po kasi ako dito sa lugar. Nga pala, ang pangalan ko po ay Lucio. Gusto ko lang po sanang malaman ang nangyari dito. Bakit parang konti na lang yung tao?
Tanong ni Leo. Edward ang pangalan ko. Maligayang pagdating sa aming bayan, iho. Ay nako, mahabang kwento. Basta ang masasabi ko lang, isang peste ang dumapo sa amin. Simula ng pagtabuyan ng mga tao, ang isang matandang lalaki. Tugon ng may-ari ng kainan. Naitago na lang natin sa pangalang Mang Edward. Marami po akong panahon. Pwede niyo po bang sabihin kung ano talaga ang nangyari? Muling wika ng binata. At dahil malapit na ring magsara ang kainan, kwento ni Mang Edward ang lahat sa binata. Ayon dito, isang matanda ang pumasok sa bayan upang magbenta ng mga dalang tabako at kung ano-ano pang sangkap ng nganga. Tinangkilik ito ng mga tao. Napansin ng alkaldeng tumataas ang benta nito sa bawat pagdaan ng mga araw. Inutusan nito ang mga tauhang singilin ng buwisang matanda. Nung una ay nagbibigay pa ito. Ngunit ng bandang huli, inabuso ng mga tauhan ng mayor ang kabaitan ng matanda. Hanggang sa naglaon, tumanggi na itong magbayad ng kaukulang buwis. Kaya nagpa siya ang mayor na paalisin sa bayan ang matanda. Ngunit hindi lang pagpapalayas ang ginawa ng mga ito. Bago tuluyang itapon sa labas ng bayan, halos patayin pa ito sa gulpe. Ilang araw ang nakalipas. Muling nakita ang matanda. At saktong araw ng merkado sa lugar na yun, kaya napakaraming tao. Tumayo ang matanda sa gitna ng plaza at nagsalita. Pumunta ako dito upang maghanap buhay. Ngunit inabuso niyo ako at itinaboy palayo. Kaya pagbabayaran niyong lahat ng ginawa niyong pangabi. Lalo na kayong mga nasa pwesto. Unti-unti kayong mauubos na parang sinindihang kandila. Wika ng matanda. Saksing buhay si Mang Edward nang ilapag ng matandang lalaki ang isang malaking kandila sa kalagitnaan ng plaza. Sinindihan niya ito. Sa bawat pagpatak ng natutunaw na kandila, isa sa inyo ang unti-unting kakainin ng sakit hanggang sa tuluyang mamatay. At sa oras na maupos ito, mawawala din kayong lahat at magmimistulang libingan ang bayang ito. Walang pumansin sa sinabi ng matanda. Hanggang sa nagsimulang matunaw ang kandila. At sa mismong harapan ng mga tao, bumagsak ang isang lalaki mula sa isang mataas na palapag. Sunod-sunod ito. Hanggang sa mapagtanto ng lahat na totoo ang binitawang sumpa ng matanda. Kinuyog nila ito at pilit na pinapatay ang apoy sa kandila. Ngunit sa tuwing sinusubukan nila, lalong lumalaki ang silab. Namatay ang matandang lalaki dahil sa kalupitan ng mga tao. Sa paglipas ng ilang buwan, unti-unti ring nauubos ang mga tao sa bayang iyon. Dinapuan ang mga ito ng sakit na walang lunas, na kahit ang pinakamagaling na manggagamot sa parehong larangan ng siyensya at lihim na karunungan ay walang magawa. Dinala ni Mang Edward si Leo sa lugar kung saan sinindihan at itinirik ng matanda ang kandila. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makitang nangangalahati na lang ito. Mabaging langit. Isa tong makapangyarihang sumpa. Isang wika ng gumawa nito, Manong. Wika ng binata.
kaunting kaalaman. Ang mga wikan, kilala sa maraming katawagan. Sa wikang Ingles ay tinatawag na witch, o sa wikang Tagalog naman, nasa kategorya sila ng mga mangkukulam at mambabarang. Ngunit ang aral na taglay ng isang wikan, pinaghalong konsepto ng lihim na karunungan ng Diyos, aral sa kaliwa, kagaya ng pangungulam, pambabarang, malediksyon, at ng kalikasan. Dahil dito, nagagawang magbitaw ng isang wika ng sumpa nang walang sino man ang maaaring kumalas, maliban na lang sa mismong nagbitaw nito. Malaking problema kung ganun. Dahil wala nang naglagay ng sumpa sa aming bayan. Patay na siya eh. Pinatay ng mga tao. Wika ni Mang Edward. Mukhang malaking problema to, Manong. Dahil hindi lang sa bayang ito maaaring umepekto ang sumpa. Kung sakaling may taga rito ang umalis o lumipat ng lugar para takasan ng sumpa, kakalat din sa lugar na pinuntahan nila ang kamalasan. Tugon ni Leo. Nagpakilala ito kay Mang Edward bilang isang manggagamot. Kung naparito ka upang tulungan kami, pasensya na bata. Pero ako na mismo magsasabi sa'yo, wala kang magagawa. Tugon ng matanda. Hindi niyo po alam ang kakayahan ko, kaya pakiusap magtiwala ka sa akin. Samahan mo ako sa tahanan ng alkalde. Sa tulong niya, maaari pa nating kalasin ang sumpa. Tugon ni Leo. Gustuin ko man, pero natatakot ako, Leo. Hindi ka makakapasok sa bakuran ng alkalde dahil pinapapatay niya ang sino mang magtangkang lumapit sa bahay. Wika ni Mang Edward. Kagaya po ng sinabi ko, Manong, magtiwala po kayo sa akin. Wala nang nagawa ang matanda kung hindi ang pumayag. Sa kaloob-looban nito, walang masama kung susubukan. Ngunit hindi na ito umaasang malulutas pa ni Leo ang kanilang suliranin na kumitil ng halos kalahati ng buhay sa bayang iyon. O sige, sasamahan kita. Pero wag mo kong sisisihin kung sakaling paulanan ka ng bala ng mga tauhan ng alkalde. Wika ni Mang Edward. Tumango naman ang binata at muling nagsalita. Huwag kang mag-alala, Manong. Takot sa akin ang bala ng baril. Kaya pakiusap, samahan mo ako sa tahanan ng alkalde. Tumawa si Mang Edward sa sinabi ng binata sa pag-aakalang nagbibiro ito. Ay nako, pasensya ka na ha kung natawa ko sa sinabi mo. Ang totoo, ngayon ko lang uli nagawa to Sa loob ng ilang buwan, napuno ng takot ang bayang ito dahil sa pangyayari. Hindi namin alam kung sino ang susunod na mamamatay, kaya hindi na namin magawa pang ngumiti o tumawa. Maraming salamat sa iyo. Wika ni Mang Edward. Nauunawaan ni Leo ang nararamdaman ng matanda. Kaya determinado itong tumulong sa kahit anong paraan. Matapos magsara ng kainan, kaagad tinungo ng dalawa ang tahanan ng alkalde. At kagaya ng sinabi ni Mang Edward, napapaligiran ito ng napakaraming bantay. Dito ka lang, Manong. Ako mag-isa ang papasok. Antayin mo ko. Wika ni Leo. Sinasabi ko sa iyo, iho,
Masamang ideya ang pagpasok sa bahay na yan. Makakapasok ka man, pero hindi ka na makakalabas ng buhay. Tugon ng matanda. Basta tignan mo ako, Manong. Manood ka. Wika ng binata. Dire-diretsyong naglakad papunta sa gate ng mansyon. Habang naglalakad, biglang nabalot ng makapal na usok ang paligid. Nagkagulo ang mga bantay sa tahanan. Paghupa nito, laking gulat ni Mang Edward dahil wala nang malay ang lahat ng mga tauhan ng alkalde. Nakita nito si Leo. Sumilip pa sa siwang ng gate at sinenyasan siyang tumuloy. Paano mong nagawa yon? Paano mong napatulog yung mga bantay? Tanong ni Mang Edward. Sa susunod ko na ipapaliwanag, Tatang. Sa ngayon, hanapin muna natin yung mayor. Tugon ng binata. Maya-maya ay dumating ang ilan pang bantay. Pinaputokan ng dalawa. Ngunit laking pagtataka ni Mang Edward. Ni isang bala ng mga bantay, hindi man lang tumama sa kanila. Alam kong namamangha ka, pero kagaya ng sinabi ko, takot sa akin ang bala ng baril. Kaya alin na po kayo. Wika ng binata sabay sugod sa mga bantay. Nakatulog ang mga ito ng pagsusuntukin ni Leo. Dali-dali silang tumuloy sa isang kwarto kung nasaan ang alkalde. Kasama nito ang ilan pang bantay habang nakaupo sa sulok at yakap-yakap ang dalawang anak. Anong kailangan mo? Wala ka nang makukuha sa akin. Tignan mo yung bayan, oh. Lugmok! Nagmistulang sementeryo! Wika ng alkalde. Hindi ako naparito upang kumuha ng kahit ano, Mayor. Naparito ako para ibalik ang nawala sa inyo. Pero kailangan ko ng tulong mo. Tugon ng binata. Ngunit tumawa ng malakas ang Mayor. Tulong! Paanong tulong? Nasisiraan ka na. Wala nang makakatulong sa amin. Kahit ang pinakamagaling na doktor at albularyo sumuko na. Ano pang magagawa ng isang binatang katulad mo? Parang hindi ka nga nagbibihis ng maayos eh. Tanong ng Mayor. Huminga ng malalim ang binata at nag-usal ng dasal. Biglang nagbago ang kapaligiran. Ipinakita ni Leo sa alkalde ang dating tanawin ng bayan bago pa man ito salantain ng sumpa. Ayaw mo bang maibalik sa dati ang bayang to? Tignan mo, Mayor, oh. Isang maliit na pagkakamali lang ang naging dahilan ng pagkasira. At kung tutulungan mo ko, tutulungan din kitang makabangon uli. Namangha ang mga nasa kwarto sa ginawa ng binata. At kahit papano nakumbinsin nito ang mayor na tumulong. Anong tulong ba'y magagawa ko? Wala akong kapangyarihan ng kagaya sa'yo. Pangkaraniwan lang ako. Wika ng mayor. Kailangan mo lang sumama sa akin. Doon sa lugar kung saan itinirik ng matanda ang kandila. Tugon ni Leo. Nung una ay natatakot pa ang alkalde. Ngunit nang sinabi ni Mang Edward na hindi tinatabla ng bala ang matanda, kagad na itong sumama. Pagkarating sa gitna ng plaza, nakita ni Leo na medyo lumaki ang apoy ng kandila at mas malaking bahagi na nito ang natunaw. Lucio, ngayon ko kailangan ng tulong mo. Hugutin natin sa impyerno ang kaluluwa ng wika na may gawa nito.
Kinausap ng binata ang kakambal. Dahil isa sa mga pambihirang kakayahan ni Lucio, tumawid sa lagusan, papunta sa impyerno. Walang problema. Kung handa ka na, simulan na natin! Tugon ng kakambal. Kumuha ng patalim ang binata. Hinawakan ang palad ng alkalde. Uy! Uy! Anong gagawin mo? Huwag mo putulin yung kamay ko! Pakiusap! Wika nito. Huwag kang mag-alala. Ito naman. Isang patak ng dugo mo lang ang kailangan ko. Tugon ng binata. Sabay laslas ng palad ng alkalde. Pinaliwanag nito ang ritual na gagawin. At ayon sa binata, ang pinag-ugatan ng sumpa ay paghihigante. At tanging dugo lang ng pinaghigantehan ang makakapawi ng uhaw na nagbigay ng sumpa. Ipinatak ni Leo ang dugo sa mismong tabi ng kandila. Sinimulan naman ni Lucio ang ritual. Samantalang si Udyong, nagsagawa ng pananggalang na gawa sa makapal na usok upang pahintuin ang oras sa buong plaza. Ilang sandali pa ay nagawa ng makapasok ng binata sa lagusan ng impyerno at nagawa nitong hugutin mula sa purgatorio ang kaluluwa ng wikan. Magaling. Isang kaluluwang walang katawan. At isang katawang may kakayahang magkanlong ng dalawang buhay. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng tao. Wika ng kaluluwa. Kailangan mong sumama sa amin para tuluyan ng matapos ang paghihirap mo at ng mga tao sa bayang ito. Tugon ng binata. Biglang hinugot ang kaluluwa palabas ng lagusan. Leo, meron ka lang 5 minuto para gawin ito. Kapag lumampas ka pa, makakalusot sa lagusan ang mga bantay ng kaluluwa at paniguradong mas malaking gulo ang mangyayari. Kaya pakiusap, wag na wag kang papalpak. Wika ni Lucio. Huwag kang mag-alala, kambal. Alam ko ang gagawin ko. Bantayan mo lang ang lagusan habang ginagawa ko ang ritual. Tugon ng binata. Ilang sandali pa, hinarap nito ang kaluluwa ng wikan. Naging maingat ang binata dahil alam niya, kahit patay na ang pisikal na katawan nito, may kakayahan pa ding magbitaw ng sumpa ang mga wikan. Ang Ninuno.